Eto na mga kababayan, malala to. Malapit nang kunin ni Lord. Aba, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin i-play yung main video natin mga karabin natin, no, ito pasadahan po muna natin itong mga balitang ito. No, patungkol po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson at dito po kay John Vic Rimulya. No? Ito pong balita mula mga kababayan sa GMA News. Sabi po kasi dito, ito po ay patungkol sa Blue Ribbon Committee. Sabi po dito sa balita, patapos na. Nag-peak na tayo noong panahon ni na Bernardo parang ito closure na lang. Isa o dalawang pagdinig, anong malay natin? Baka may sumulpot pang mga bagong ebidensya, bagong testigo, no? Ayon po yan kay Senate President Pro Tempore at Chairman po ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson. Ito po mga kababayan ay ukol sa takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Ayan. Kumbaga mga karibon natin, may inaantay pa pala. Itong si Ping Lacson, no? Baka daw may ebidensya pa, no? At may testigo pang dumating, okay? Para may inaantay talaga sila, no? Inaantay pa nila siguro na makakuha sila ng isang witness na magtuturo sa mga Duterte. Yan po kasi bigla yung naisip ko eh. No? Kayo, naisip nyo rin ba yun? Naisip nyo rin ba yun? Anyo rin ba yun? Okay, di ba? Kasi nga, obviously, bakit kailangan pa magantay? Tapos na yata eh. No? May committee report na kayo, nakadraft na. Bakit kailangan nyo pa magantay? Kasi may inaantay kayo? Ganon? Well, anyway, makikita pa rin naman ng taong bayan, no, kung yung mga testigo ninyo ay nagsisinungaling, di ba? Basta wag lang nakatakip ang muka, Senator Ping Lacson. Diba? Ito pong sabi ng ating mga kababayan, Blue Ribbon Comedy. Aba, hindi na pala committee, ayon kay Roy, Blue Ribbon Comedy na. He was offered to be BBM's presidential candidate. Aba, mission accomplished, mastermind defended. Oo nga eh. Iba yung mission niya eh, no? Hindi yung papanagutin yung mastermind, kundi hindi pensahan yung mastermind, aba. Di pa ba ebidensya yung tunay na kinukuna ng vlogger lalo na sa Ilocos Norte at marami pang lugar na kung gugustuhin baka makulong 80% na nasa Kongreso. Oo nga eh, di ba? O yung mga kinukunan ng ating mga kaubayan, hindi na lang yung matabang vlogger sa pasensya na po sa description natin, pero yung malaking mama, no, yung nakalimutan ko lang yung pangalan, no. Hindi na lang po siyang nakumukuha ng mga video, marami na pong mga vloggers, mga kaubayan ang nagtitake pictures, nagbibideo patungkol po sa mga wasak-wasak, no, na flood control projects, mga kaubayan. So, yan, hindi ba yan ebidensya? Nagtatanong lang po mga karibin natin, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi po ni Senator Ping Lacson? Just comment down below mga kababayan at eto, pasadahan din po natin itong si John Vic Rimulya. Ayon po kasi sa kanya mga kababayan, paglaban sa korupsyon maituturing na isang legacy na iiwanan ni PBBM. Aray ko po. Hindi no? Hindi po natin masasabing, para sa akin hindi po natin masasabing legacy ang paglaban sa korupsyon, mga kababayan. Because it is very common, no? To a government official, no? To fight against corruption, no? Very common yan eh. Pag sinabi po nating legacy, mga kababayan, ito para sa akin lang po ito ang basihan ko para maging legacy ito. Talagang nagawa mo ng tama. O sige, sabihin natin legacy nga ang paglaban sa korupsyon, pero nagawa nyo ba ng tama? No? Na-execute ba ng tama? Naging matagumpay ba? Yun po ang legacy. If it is, no, naging successful, doon pa lang natin masasabing
that is a legacy. No? Pero kung hindi po naging successful ang isang bagay na ipinagmamalaki ninyo, hindi po maituturing na legacy yan, mga kaubayan. No? Ang tawag po dyan, kapalpakan. Kapalpakan po ang tawag dyan, hindi po legacy. Di ba? Napakadaling intindihin sa John Vic Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla. Kapag yan ay nagtagumpay, legacy. Like for example, yung kay former President Duterte, di ba? Build, napakaraming, lahat tayo naka-witness, napakarami, no? Naging successful. Edi legacy. War on drugs, naging successful, no? Legacy. Ngayon, fight against corruption, successful ba? Dinidepansahan nga yung mga... Alam mo kung anong legacy yan ni President Bongbong Marcos Jr.? Ang pagtakpan, no? Ang mga mastermind at mangura, di ba? At hayaang mangurakot itong mga politiko. Yun po siguro ang legacy yan. Sabi po ni Jojo, mga kabayan, alligator and the crocodile tactics. Ewan ko lang kung maniniwala pa ang taong bayan. Wala pong naniniwala sa sinasabi nila. Safe na safe kayo sa ngayon. Safe na safe kayo ngayon. Pero tingnan natin because sabi nga, there is time for reckoning, mga kabayan. Okay? Ayan, marami pong nagko-comment dito. Pasadahan nyo na lang, no? Ayan, mga karibin natin. Ano pong inyong reaction dyan sa sinasabi ni John Vic Remulla? Na legasiya daw ang paglaban sa korupsyon ni President Bongbong Marcos Jr. Yan, i-comment nyo na lang sa baba. Alright? At eto, pasadahan po natin ang video ito, mga kaubayan, ni Ma'am Joey Cruz. Ayan, nako, sabi po dito, he is just a bit unwell. Ang pinatutungkulan po dito, mga kaubayan, ay si President Bongbong Marcos Jr. Unwell. Baka eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito nakakatawa, nag-video na kami ni Ate Joey ng mga huling habilin. Mahal namin kayo, mga kamag-anak ko. Sabi ko, if it's your will, thy will be done. Close na kami ni Lord. Ano mo tayo? Conversations na ako na, tinitignan ko sa Ate Joey, nakaganyan na sa Ate Joey. Mamaya ikukwento namin yung yung nakakatawang story. May nakakatawang story. I would just like to react kasi parang mag-react daw ako dun sa pagiging missing in action ni BBM. And I would like to take this opportunity also, of course, we react on the current issues because at the end of the day, kailangan rin talaga natin pag-usapan. Habang lumalaban tayo sa Supreme Court at sa signature campaign, because yesterday I was also asked during the forum doon sa kick-off ng tayo kami naman leg 2 and they asked me, Miss Joey, what can you say about the health condition of BBM and yung pagiging missing in action na? Actually, sa totoo lang, sabi ko nga, ay, antayin na natin bumutay. Balitaan nyo na kami pag nasa kahon na, diba? Parang kasi naman nung madedena yan tapos yung parang, diba, yung parang, buhay pa ba? Patay na ba? Ano ba nangyari? Ganyan. You know, if it is cancer and stage 4 cancer or whatsoever, ganyan. Stage 4 talaga ba siya? Well, yun yung mga chismis sa kaparangan. Yun yung chismis sa barangay. So sabi ko nga parang, kasi treatable pa yung kumbaga parang, hindi man treatable, hindi man siya absolutely gagaling, pero hindi siya agad machuchugi, ganyan. So parang, isip ko, balitaan nyo na kami pag nasa kahon na siya. But of course, there is... And then, ng Pilipinas, kapag indisposed ka, kapag unavailable ka, you know, the Vice President should take over. And ang nakakatakot kasi dito, kung hindi talaga ma-discharge ng Presidente yung kanyang function, some people might take advantage and usurp the power of the president and do something that is detrimental to the Philippines. This is a serious matter, So that is why the issue of BBM being missing in action has become a real serious story. Diba, of course, syempre ako, tangina, ayoko na mag-back and forth tayo. Patay. Mas balitaan nyo na lang kami. Diba?
Wala akong pake. Diba? Parang ano ba, ako concern pa kami sa buhay mo, putang ina mo. Diba? Eh, mo Pa-signature campaign pa. Oo. So yan mga kabayan, aba. Totoo kaya yun? Stage 4 mga karibyo natin. Sabi, yun daw ang, yun po ang kumakalat sa barangay, okay? So, yan, no? Well, anyway, dapat sabi nga kanina, ready po ang ating Vice President to take over, mga kabayan. Whatever it takes, no? At whatever happens, mga kabayan. So, wag natin hayaan na, kaya pala eh. No, eto parang nakukunik-kunik ko lang sa isip ko mga kabayan. Kaya pala si Soto, parang gustong-gusto niya talagang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. If something happened to the President, Senate President will be the President next. If Vice President Sara Duterte is impeached, di ba? Ganun pala yun, mga kabayan. So anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol dito mga karibin natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.